Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric para sa ating video analysis. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo sa mang panig ng mundo, sa mang bahagi ng Pilipinas. Samahan niyo po ako sa ating isang pagtatalakay at paglilinaw sa mga mahalagang issue na ngayon po ay patuloy na umiinit sa ating lipunan. Unahin po natin itong desisyon kahapon ng ICC Pre-Trial Chamber of Judges kung saan dinisqualify po ang nakatayo sana o nangunguna bilang chief prosecutor laban sa kay Pangulong Duterte na sila ang namuno at nag-imbestiga nitong mga kaso na ina-allege ay war against the drugs ni Pangulong Duterte na tantamount daw o equivalent sa crimes against humanity. Itong chief prosecutor ng ICC na naka-assign para sana sa kaso sa paglilitis kay Pangulong Duterte ay si Karim Khan, na akusahan po ito ng multiple counts ng sexual abuse sa kanyang staff, no, bago pa siya sa mapunta bilang chief prosecutor sa kaso na hinahawakan niya hinggil kay Pangulong Duterte. So ano pong epekto nito? Ang epekto po nito ay magkakaroon ng panibagong pamunuan sa panel of prosecutors. Ang mga prosecutors po ang nakatayo bilang magpipresent ng kanilang kunwari mga investigasyon, ebidensya, testimonya at mga testigo laban po kay Pangulong Duterte. So magkakaroon yan ng pag-reorganize sa pamunuan ng prosecutors team na kinikilala ng ICC Pre-Trial Chamber of Judges. Ayun. Pangalawa, wala namang malaking legal impact po ito sa panawagan na pagpaparelease kay Pangulong Duterte, sapagkat ang nagdedesisyon po sa pagpaparelease ni Pangulong Duterte ay ang mga ICC panel of judges, hindi po mga prosecutors. So, pinupuntuhan natin ito sapagkat nais nating bigyang linaw na ang mga prosecutors po, bagamat they can present their allegations of cases, their testimonies ng mga witnesses, at pati po mga sinasabi nilang ebidensya, pero ang evaluation at decision po ginagawa pa rin yan ng Pre-Trial Chamber of Judges o ng Chamber of Judges. Ayan. Kaya ngayon, ang petisyon po para sa pagpaparelease kay Pangulong Duterte pansamantala, ito po ay dininay ng ICC Pre-Trial Chamber of Judges. At sabi nila, hindi naman daw kailangan na ma-release si Pangulong Duterte kung ang pag-uusapan po ay tungkol lang naman sa kanyang kalusugan o ang pag-monitor ng kanyang health situation. So hindi pinagbigyan pong hiling na ito na i-consider ito as humanitarian grounds. Pangalawa, may pending silang motion to declare si Pangulong Duterte as unfit to stand trial. And posible kapag na-prove po ito na mayroon ngang tinatawag na cognitive impairment o hindi na po consistent ang mga recollection of memory and mga identification of vital information on the part of former President Duterte, if this will be established by competent medical experts, may posibilidad po na i-grant ang temporary release ni Pangulong Duterte on the ground na he is unfit to stand trial. So pwedeng siya ay maparelease dyan sa Netherlands, magiging parang kapareho po ng panawagan ng mga senador na ipa-house arrest na lang si Pangulong Duterte dyan mismo sa Netherlands at hindi na po nasa detention facility. So malaki po ang possibility kung ma-establish na there is an apparent and undeniable medical condition of cognizance impairment on the part of Pangulong Duterte. Pero until now, na hindi yan ma-establish ng independent competent medical experts na kinikilala ng ICC Pre-Trial Chamber, ay hindi po mag-grant muna ang petisyon na yan. So abangan po natin ito sapagkat patuloy po ang mga propaganda na ginagamit ng gobyerno ni Marcos, nila Romualdez, at pati na po ang kasabwat nilang mga komunistang terorista. Itong si Cristina Conte po, na nagpapakilalang
counsel for the victims and support to the ICC prosecutors. Isa po itong aktibo na operatiba ng Communist Party of the Philippines for urban operations. CPP operative po ito at supporter ng NPA at NDF itong si Cristina Conte. At siya din po nagsasabi na hindi sila naniniwala na fit ang or unfit for trial si Pangulong Duterte, at para sa kanila nagdadrama-drama lang daw, no. May maganon siyang pananaw, no, itong kulukoy na abogada ng mga komunista na siya mismo ay komunista at member ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF. At ganon din po itong mga diskarte ni Trillanes na ipinadala pa nila Marcos doon sa Netherlands, sa Europe, para po magkaroon ng special operations to determine kung ano po mga impormasyon na makakalap nila hinggil nga sa aktual na kalagayang pangkalusugan at sitwasyon ni Pangulong Duterte doon mismo sa loob ng facility sa ICC, ano? So, it appears na patuloy ang pagtutol. Patuloy ang oposisyon ng gobyerno ni Marcos at ng mga alipores nito, lalo na po itong Communist Terrorist Group na mga kaalyado niya, and even itong mga Dilawan Pinklawan Zombies na pinupunduhan nila ni Marcos at Romualdez, itong grupo nila Dilima at nila Hontiveros, nila Jokno, lahat po yan ay magkakasabwat sapagkat sila po ay tinamaan noon ng malakas na puwersa ng daluyong ng mga reforma sa politika at malakas na paninindigan sa panggobyerno ni Pangulong Duterte laban po dito sa mga sabwata ng mga Dilawan, Pink, and communist terrorist groups upang magkunwaring mga human rights defenders pero actually tagapagtaguyod ng bulok na politika ng pakikipagsabwatan sa mga mapangwasak na puwersa at mga elemento na nais pabagsakin ng gobyerno. Kaya ayaw nila sa isang Duterte brand of leadership. Okay? Sana po ay magkaroon na ng panibagong reorganization, no, doon sa magiging lead prosecutor na maghaharap sa kasong ito sapagkat hanggat nandyan po si Pangulong Duterte sa actual physical custody and detention sa ICC, the only way for us na siya ay mapapalabas is kapag nadesisyonan po at nagtagumpay ang mga petisyon na yan for humanitarian release or interim release on humanitarian ground. At kung patungkol naman sa mga merito ng kaso, may mga preconceived bias kasi na ang mga ICC prosecutors at ganoon din pong judges, no. Kaya nga dininay nila, nasabi nila, mayor pa naman si Pangulong Duterte daw at mayroon pang mga anak niya na nasa gobyerno, so he can still access power and authority na pwede daw gamitin upang i-harass, intimidate o magkaroon ng undue influence sa mga biktima o mga complainants, which is very untrue. Hindi na nga yan halos ginigipit at dinudurog na nga si Pangulong Duterte ng gobyerno ni Marcos at pati ang kanyang mga anak, pati si Vice President Sara Duterte. So may karagdagan dito sa update kay Pangulong Duterte, si dating Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ay nagpalabas po ng pahayag na si Pangulong Duterte was never arrested by the ICC. He was abducted. Siya po ay ipinadukot, no less than led by the very government ng Pilipinas na dapat nangalaga at nagprotekta sa kanya. So this is a clear support na inilabas po ng dating Foreign Affairs Secretary na si Teddy Boy Locsin ng kanyang sinabi na si Pangulong Duterte ay ipinagkanulo at ipinadukot mismo, pinunduhan, ginamitan ng mga puwersa, ng mga pulis, ng eroplano at ng lahat ng mga resources na kayang gawin ng gobyerno para lamang magsagawa ng pagpapadukot. In fact, ang term na ginagamit ng ibang mga political observers dito, tinatawag po yan na cross-border kidnapping. Equivalent po to the extraordinary rendition. Ang pamamaraan na po yan ay tinatawag na pagdukot o pagpapadukot.
So ako naniniwala kasi na from the very beginning, mula po noong March 18, 2019, ang ICC po ay wala ng jurisdiction. Wala itong karapatan na mangialam o anumang batayang legal sa tratadong pang-internasyonal o ano pa mang mga international na batas na gusto nilang ipatupad sa kanilang otoridad. Hindi po nilang pwedeng gawin yan sa Pilipinas sapagkat since March 18, 2019, we were never again part of the ICC. Ang Pilipinas po ay naging opisyal ang kanyang pagtitiwalag mula sa ICC noong March 18, 2019. So therefore, mula noong araw na yon hanggang sa kasalukuyan, ang ICC ay bugos. Walang otoridad, hindi legal ang kanyang entity pagdating sa Pilipinas. Subalit, bagamat ito ay bogus, bagamat ito ay walang legal entity sa pangingialam sa Pilipinas, pero nagpatuloy po ang kanilang pangihimasok. In fact, noong last year, October 2024, hanggang sa kalagitnaan ng November 2024, ay pumasok dito ang mga ICC investigators, mga ilang representante ng mga prosecutors at nagsagawa ng illegal at mapanghimasok at pangingialam na mga kondukta na dapat inaresto sila. Bawal kasi yon, pero ang nagpapasok sa kanila, yan din sina Boying Rimulya, sina Martin Romualdez, sila Saldico, doon pa nga tumira at namalagi ng halos 2 linggo sa hotel na pagmamay-ari ni Saldico diyan sa May Pasay, no? Going to Rojas Boulevard, yung Maidas Hotel. Nagbigay pa ang PNP ng security at ang mga kausap ng mga ICC investigators na ito na illegal na pumasok at nagsagawa ng kanilang mga kunwari investigasyon kay Pangulong Duterte, mga operatiba ng Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, NDF, no, na nagbibigay kunwari ng mga resource witnesses at mga testimonya. Yan po ang nangyari last year pa yon, ano. So bago pa ipadukot si Pangulong Duterte po, malinaw na sangkot na sa illegal at pagtataksil na gawain itong sila Marcos at sila Romualdez. Ayun. Kaya yan ang nangyari, ano? Nadukot si Pangulong Duterte, pinadukot. Hindi yon magagawa ng ICC. Wala man itong instruments and the power to execute, no? Kung hindi po mismo ang gobyerno ng Pilipinas ang nagsagawa ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Kaya tama po ang termino na dinukot siya sapagkat bogus, walang legal na batayan at mapanghimasok at mali ang ginawa ng ICC na pumasok dito sa Pilipinas. Subalit, yan po ay naganap at nangyari dahil ang pagtataksil at pakikipagkanulo at pakikipagsabwatan sa gawaing pagpapadukot at ngayon po ay illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte, gobyerno mismo ang namuno, gobyerno ni Marcos at gobyerno ni nakasama sila Romualdez. At itong mga alipuris niya na na-involve ngayon sa pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan. Siguro kaya nga sky is the limit ang mga pundo na ginamit para mapadukot at maipakulong ng illegal. Si Pangulong Duterte galing pa yon sa katas ng mga flood control projects na pinagnanakaw at pinagdarambong nila. Hindi malayong yun po ang pinagmula ng pondo. Ginastos nila para lamang maisakatuparan ang kanilang malagim at karumaldumal na pagtataksil sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte. So it is a welcome development na ang dating Foreign Affairs Secretary ng ating bansa ay talagang kategorikal niyang sinabi, dinukot, hindi po inaresto ng ICC. Si Pangulong Duterte at ang pagpapadukot na yan ay nangyari dahil kasabwat at isinagawa yan mismo ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Ayun. Puntahan na rin po natin ito, ang napabalita na inilabas din itong butangera na palagi na lang po nagpapa-interview sa media, itong si Attorney Cristina Conte. Parang si Aling Claire Marites Castro din ito na tagapagtahol ni Marcos. Ito naman tagapagtahol ito ng CPP, NPA, NDF na nagkukunwaring abogada. At abogada naman siya pero abogadang komunista. At ang kanyang loyalty hindi sa batas kundi sa
mga organisasyon na kanyang kinaaaniban, lalo na po ang CPP, NPA, NDF. No? Sinabi nitong operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Cristina Conte na si at Senator Bato de la Rosa daw ay maaring maaresto dahil maglalabas na daw ng warrant of arrest ang ICC. So, ito po ay isang panibago na namang challenge o paghamon sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Bogus nga ang ICC. Wala tayong any remaining treaty obligation. O ngayon, so dahil bogus ito, ano ang magiging dahilan ni Marcos? Sasabihin niya si Pangulong Duterte nga ay napaaresto, bagamat yun ay pagdukot. So there is a possibility na gagawin din po nila ang pagpupumilit na pagtataksil na ipagkanulo din po si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC. So ang option kay Senator Bato de la Rosa, either siya po ay magtago at umiwas muna na magkaroon ng physical abduction against him kasi dudukutin siya eh. That's the term. Kasi the ICC is bogus. It has no legal entity para mangialam, manghimasok at gumawa ng mga sinasabing aresto na to sapagkat we have no any other obligation under any treaty na mag-cooperate o obligado tayong ibigay ang ating mga mamamayan sa ICC. So dahil si Bato de la Rosa ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at naging target din ito sa pagsasampa nitong kaso laban sa kay Pangulong Duterte sa crimes against humanity dahil daw sa murders or mass murder na hindi man nila ma-establish pa, may possibility po na magiging target nga ng pagpapadukot / parenthesis arrest by the bogus ICC si Senator Bato de la Rosa. Ngayon ang tanong, if Senator Bato de la Rosa will not hide away, hindi siya magtatago kagaya ng tarantadong si Saldico at hindi siya aalis at siya ay mananatili sa loob ng Senado sa Senate building. Will that be enough para hindi siya dukutin o ipadukot ng gobyerno? Hindi po, no? Siguro while the Senate is in session. Pero pag naka-recess, pwede po siyang kuhanin doon at pasukin. Hindi rin po pwedeng tatakbo siya sa Supreme Court ahead dahil wala pa namang actual na warrant of arrest. Pero alam natin, hindi po maglalabas ito ng kanilang mga pagpapahayag sa media, itong CPP, NPA, NDF, kung wala po silang nakukuhang impormasyon sapagkat konektado ito ang CPP, NPA, NDF sa maraming staff at ilang mga prosecutors dyan sa ICC. Dahil nga may Communist Party na international office dyan at NDF sa Netherlands. So most likely po, pwede lamang magtago sa kanyang opisina at sa loob ng Senate building si Senator Bato de la Rosa. At hindi siya pwedeng arestuhin while the Senate is in session. Pero ngayon po, ang Senado ay walang sesyon until November 10, 2025. Ngayon, anong option niya? Hindi yung option niya magtago o mag-surrender kay Marcos at kay Romualdez. Dahil gagamitan talaga nila ito ng puwersa, kagaya ng ginamit nila na puwersa kay Pangulong Duterte because one senator out in the lineup of Duterte-aligned senators will help a lot para po na mapahina ang ano pa mang natitirang political influence ng mga Duterte, lalo na ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte sa Senado. So, lesser numbers on the part of those aligned to the Duterte political camp or sympathetic to the Duterte political group ay favorable po kapag nabawasan yan para sa niluluto nilang another round of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, which they can initiate sometime around in the middle of February next year. That would be the last attempt nila. Kung hindi pa po mapagsisimulan kaagad ang investigation of criminal offenses and other alleged crimes na gusto nilang i-impute
o gusto nilang idamay at idawit kay Vice President Sara Duterte. So hindi po tumitigil itong attacking political ng gobyerno ni Marcos. In fact, ginagamit na nila ngayon ang issue ng pagkakabulgar ng flood control projects na Pandarambong at Pangungurakot as if there is now an attempt of destabilization. Kaya they are reversing, no? They are reversing itong tinatawag na narrative. They control the political narrative para palabasin na si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte ay involved sa political destabilization. Bagamat lehitimo at makatarungan ang issue na kinakaharap ng ating mamamayan at makatarungan at may constitutional right at may basic right ang taong bayan na pumuna, manindigan at magprotesta, gustong naratibo ngayon ng gobyerno ni Marcos na ang issue sa flood control projects, ang Pandarambong at mga malawakang korupsyon, ginagamit ng mga Duterte para mag-destabilize sa ating bansa. Yan ang narrative ngayon na nakikita natin. That is the reason pinagtatakpan nila na hindi sumambulat ang malalaking revelations dyan sa Senate Blue Ribbon Committee at mukhang patay na at wala nang patutunguhan po ang anumang pagbubulgar pa sa mga katiwalian at mga kalunos-lunos na malawakang korupsyon sa gobyerno ni Marcos sapagkat magiging halo-halo chapsoy na ang resulta dyan ng patutunguhan ng Senate Blue Ribbon Committee. Investigation nila, lalo na ngayon na si Ben Dalo Erwin Tulfo ang mga ngasiwa sa pagpapatakbo at pagpapadaloy ng investigasyon. Wala tayong maasahan dyan. Sarsuela at Kulukoy lamang po yan at yan ay bahagi ng mga special operators ni Marcos. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, ang gusto nila po ay manatili na hindi maibubulgar at maidugtong ang iskandalo ng mahigit 1 trillion pesos na flood control na pinagdambong nila Marcos, Romualdez at Saldico, kaya kailangan hindi sumambulat ang mga testimonya at revelation dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pangalawa, itong Sarsuela din at wala nang katuturan dahil ang mastermind gusto maging witness. I'm talking about kay Romualdez, no? Na parang tinatrato pa na resource person ng ICI or the investigative body na binuo ni Marcos, samantalang kaharap nila, yun mismo ang punong salaring kriminal na itinuturo na pasimuno kasabwat ng gobyerno ni Marcos na ito sa malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan. And yet, hugas kamay at aktong Poncio Pilato si Martin Romualdez doon po kahapon sa kanyang kunwa-kunwari ang pagharap at pag-cooperate daw sa ICI. Lahat ng yun po ay calibrated and calculated PR gimmick or publicity. Para lamang lituhin ang taong bayan, ipakita na nagko-cooperate si Romualdez. Paano siya mag-cooperate? Siya nga dapat ang iniimbestigahan. Siya nga dapat ang ginagawa ng case build-up upang ang buong sindikato nila na tagapagkatay at tagapag-istapa ng pundo sa budget natin for the last 3 years ay mapanagot at maparusahan at mabawi na po ang mga dinambong na kayamanan. Subalit, nakita po natin mga kababayan na nire-reverse po ang narrative as if si Martin Romualdez at si Marcos wala silang alam sa pangyayaring ito. At ang may kinalaman lamang dyan sila Saldico, mga ilang tiwaling taga-DPWH, mga kontraktor. Pwede ba yun na ang ganong kalaki 1 trillion pesos na pundo na halos nawala sa flood control projects na ito for 3 years, ang nakakaalam lang si Saldico at ang mga ilang kasabwat niya mga taga-DPWH at mga kontraktor na kriminal, hindi alam ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr., ginagawa nilang bobo at tanga ang tao. Pero hindi naman po bobo at tanga ang mamamayang Pilipino para hindi po makita na ang pinagmulan ng lahat ng ito ay ang sabwata ng magpinsan na ito, si Romualdez at si Marcos. Sila Saldico, itong mga alipuris na mga gangster nila sa katayan ng budget na nandyan pa rin po ang iba sa loob ng Kongreso at hindi pa pinapatawag, hindi pa kinakasuhan, sila po, pati na ang mga taga-DPWH na mga kriminal na mga mandarambong at ang mga kontraktor na kasabwat nila, mga actors lang po ito. Pero ang arkitekto, ang disenyo,
para maging malawak ang pandarambong, walang iba po si Marcos at si Romualdez. At yan po ay alam ng taong bayan. Kaya hindi pwede po na pagkatiwalaan pa itong ICI, itong Senate Blue Ribbon Committee, sapagkat lahat sila, ang layunin ay pagtakpan, ilihis, at guluhin ang malinaw na ugnayan ni Marcos at Romualdez dito po sa malawakang parang isang mafia at malaking criminal syndicate na pandarambong at pagnanakaw, pangungurakot na naganap po in the last 3 budget cycles na ito sa flood control projects alone. Mahigit 1 trillion pesos na. Kaya, para ang narrative ay makontrol nila, pinapalabas tuloy nila na si Congressman Kiko Barsaga, ang mga kapareho niya na kumikilos, kapareho namin, kami daw ay mga bayaran at pinupunduhan ng Duterte political group upang magsagawa ng destabilization. Ganun na po ang narrative na pinapalabas ngayon ng tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Yan po ay isang narrative control and narrative manipulation. Well, they have the media resources, they have the money, and they can do that. Pero ang social media at ang taong bayan po ay hindi naman habang panahon at buong buhay nila ay nakokontrol at nadidiktahan mo ang narrative of information. Ang taong bayan po ay may sariling kaalaman, may sariling pag-iisip. They may control, itong si Marcos at si Romualdez, ang mga narrative dito sa media. They may control the Senate Blue Ribbon Committee and even the majority of senators in the Senate. And they can control and manipulate the House of Representatives until now. Even si Marcos or si Romualdez ay wala na bilang Speaker of the House, kunwari. They can control itong ICI na ito. No? Sila Marcos, sila Romualdez, kaya nilang i-manipulate yan. Kasi sila naman talaga ang may hawak ngayon yan at sila ang gumagamit yan. Even ang naratibo ng simbahan ng Roman Catholic Church, the narrative of the pink and yellow political zombies, and even itong mga komunista at mga hilaw na komunista, Hontiveros, itong mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, all of these narratives point to the Duterte. Pero iisa lang po ang hindi nila makontrol, yung kaisipan at damdamin ng taong bayan. Iyon. At kapag sinamahan po yan ng interbensyon ng makapangyarihang Diyos, there is nothing that Marcos can help to prevent na mapipigilan pa nila ang tinatawag po na pagdaluyong ng galit ng taong bayan. Kahit anong naratibo ang i-control nila, they can never forever manipulate and control yung kaalaman at kaisipan at damdamin ng taong bayan. Sasamahan pa po ng dasal at sama-samang pagkilos, malaki pong possibility na it will be the people themselves na silang hahatol upang makamit ang katarungan, ang hustisya dito po sa karumal-dumal na krimen ng pagnanakaw at pandarambong na ito. At kapag nangyari po yan, ang daluyong ng pagtindig at pagkilos ng sama-sama ng mamamayan, hindi na po makakapagpigil pa dyan ang anumang narrative controls nila sa simbahan, sa mga dilawan, pinklawan at mga komunista, because the people will now rise up and redeem the country. It is a matter of time, mga kababayan. Kasaysayan po ang magtatakda niyan at sa sama-samang pagkilos at pagkamulat ng mga mamamayan, walang puwersa na manggagaling kay Marcos ang makakapigil nito. Not even the armed forces of the Philippines or the Philippine National Police, when the people will rise up and decide na tama na, sobra na, kalusin na ito, palayasin na ang gobyernong ito na tagapagtaguyod ng pandarambong at pagnanakaw at abuso sa poder at kapangyarihan at pundo ng mamamayan. Mga kababayan, huwag po ninyong kalimutan na ang atin pong schedule, 1 in the morning na video analysis, ina-upload natin, and then in the afternoon, and then we have the regular na pagkakaroon ng 9:15 sa gabi. Live stream, Balitang Talakayan with Ka Eric. At sa lahat po ng gustong tumulong at sumuporta sa ating Bangon Sambayanan People's Movement for Advocacy and Community Forum, you can send po sa ating ginagamit na line of support. Ang numero po ay
0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis, yan na rin po ang ating GCash line and line of coordination, ang 0916-308-7710. Maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay. Thank you so much for viewers and followers, subscribers, at mga nag-share at nagpo-promote ng ating mga video analysis at balitang talakayan with Ka Eric. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay, and may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye!